Oo, yun nga, yun nga. Total, naiganti ko rin siya. Kaya yung nakadraw ko doon, patay din. Hmm. So, yan, marami akong kwan. Tapos, pag alis namin doon, bumalik kami, Tigbanwang batalyon namin noon eh. Tigbanwang sa Tungawan. Tapos, palipat na, balik na naman kami sa Hulo. Ganyan eh, ang 50 noon. Balik Basilan. Tapos, pagbalik na naman kami dito naman sa Minlan, diyan na kami sa Dilsur, Tigbaw. Doon na naman ako nakakuha ng 5 baril. Kasi, para sa Tigbaw. Paano yun doon? Sa saan yan? Doon na naman kayo? Sa Tigbaw nung time ay bago kaming assign na official noon si Lieutenant Kaida. So parang yun na, nag-operate kami noon. So nung una kasi i-clear namin kasi bago kaming lipat noon, i-clear namin ang area namin, parang familiarization. Doon sa bundok, anong bundok yun? Kalimutan ko kasi, kalimutan ko na yung kuan. So, sabi ko ang team leader na ang CO namin noon, sinabihan ko, sir, sabi niya, last, ikaw ang mag-lead yung team mo ang mag-lead. O, sige sir. So, sabi ko, sunod lang kayo sir. Hindi ako dadaan talaga sa trail. Kasi, yan man ang SOP sa ranger, hindi talaga. Sabi ko kasi, kung dumaan kami sa trail, ubos kami. Kasi nandun pala sa mga NP kadami pala naggandak ng ambush na. Dahil 1992 ba yun? 93. Karami nung una, maraming kalaban pa noon. So, doon ako sa daanan ng mga baboy damo. Doon ako sumuksok. Gumawa ko ng sarili kong daan. Kaya ang kawawa yung 60 gunner ko noon. Kawawa noon. Kasi yung marami pang ratan noon. Masabit-sabit pa yung pack mo. Ganyan. So, pag akyat namin sa high ground, so sabi ko, rest muna tayo, UP. So, nag-UP ako. Nakita akong kubo. Bahay na rin yun. Tapos may mga tao doon. Nasa paikot, nagkakon sila. Naglalaro yung mga bata, ganyan ba. Tapos nung naupihan ko, oy, doon tayo. Doon tayo mag-rest tayo doon sa kubo. Ganyan ko yung team ko, kaya nauna kami. Yung ibang platoon team, nasa baba pa kasi mahirap yung dinaanan ko. Nagtaka ako, nung malapit na ako, mga siguro, mga 30 meters, biglang nawala ang mga bata. Kasi nasa baba man yung kubo yan, tapos parang hukay yun eh. Yung pinaglagyan, sa taas kami, hindi mo makita kung may tao dun sa baba, kasi nasa taas na kami. So, tactical kami. Tatlo yung sumusunod na sa akin, ako na nag-lead. Pag lukso ko na ganyan, nakaupo pala yung 5 NPE dyan. Buti yung mga baril nakasandal lang. Tapos yung dalawa parang mag-asawa siguro kasi sweet pa sila dun sa may puno ng langka eh. Kasi nakasandal din yung baril. So, ang ginawa ko na lang, ginulat ko rin sila. Walang tatakbo. Sabi ko, biglang nagtalunan yan. Kasi bangin yung babae, naiwan yung mga baril. Tapos yung isa sa taas, babae, kawawa, pag luksungan niya, yung panty niya pula, kasi siguro may menstruation yun. Hindi ko na binaril, maawa ako. Mikot-ikot yun, parang umiyak na eh. Naiwan yung mga baril nila. So 5 ang nakuha ko kaagad, pati lahat ng gamit. Sabi ko na, tinawagan ko yung kasama, hindi kayo, tulungan niyo ako, kabigat na ito eh. Wala na, ang kalaban nandyan na sa baba. Yung pala, karami pala sa baba, doon sa trail. Kung doon kami dumaan, ubos kami. Nandun pala sila. So, pag wala mang putok nangyari doon, pagkakuhan ko lang yung nagtakbuhan karami, yun ang binirahan ko, kaya nagtingan na yung tropa. Doon na. Sabi ko, karami dyan sa baba, sa mga maisan. Sa trail na yan. Ang paikot na trail na yan, nandyan sila, kadami. Doon sila, bakbakan na sila doon. Kadami, nagtakbuhan. Recon fire na lang. Oo, kuhan nila. Kawawa nga ang maisan doon. Yung mais nila. Pero sabi ko, dala-dala ko na yung baril. Yung 5. Wala putok yun? Wala.
Walang putok. Walang putok. Nagpaputok lang ako yung nakita kong karami dun sa maisan, yun lang binirabirahan ko. Muna, sabay, kinuha ko na lahat yung kuhan. Pag dating nila, sinabihan ko nandyan sila sa baba, yung sa maisan sa trail na yan, yung daanan dyan. Ano sila? Oh, dyan, kakadami pala. Doon na. Sabi ko, kabigat nga eh, M14. Apat na M16 sa isang M14. Dala ko. Oh. So, binigay ko rin, sabi. So, nabihan ko yung kuan ko, yung mga yung 60 kawawa yung sa itong isa promotion gold para ma-promote din. Kawawa sila. Yung matagal na tao ko noon na kuan, pinagbibigay ko sa akin din yung isa. Yun. So pagka kuan may cash award noon na 2,000 kada baril eh. So ibinigay sa akin ang cash award, sa akin ang cash award. Year 2000. Hindi 90s. Year 90s. Magkano yung 2,000 ang isang baril. 2,000 ang cash award noon. 2,000 pesos kada isang baril. Ano sabi ng pamilya? Ang CEO namin kasama tanan, isang kumpanya kami noon kasi itinir namin muna yung EOR namin bago kami nag-establish ng noon, city command post. Itinir muna familiarization muna. So, ganyan ang Israel doon eh. By yan, kumpanya pag bagong lipat, operation yan. So, grabe rin yung accomplishment na yun. Diyan sa talaga, ubos-ubos namin lahat ng mga baril diyan sa noon, sa din sa part ng Del Sur, Lapuyan, San Miguel, Tigbao. Yan hanggang dito sa part ng Dimataling, yung iba. Kasi may part ng Dimataling na mga NPE nandiyan noon eh, sina Bomber pa noon kumikilos yung Commander Bomber. Tapos sa kabila, mga Luskuman naman na ay Imailed, mga Luskuman sa kabila din. So, isa yun sa mga makaranasan mo rin. Yun ang kwan. Matitindi rin. Yun ang swerte kong recover noon ng 5 na walang putok. Ginulat lang. Gulat lang ba nangyari. Paano yung pag-dive? Paglukso ko nandiyan dati, yung 2 o 3 ko, walang tatakbo, tinutukan ko na lang sila. Sabay man, luksok agad sa bangin sila, lahat. Ang naiwan yung nasa sa bahay, yung nakaupo-upo doon na amasuna, yun pala, parang kwan siguro, nag-mince kasi pag kwan niya, nakita ko yung panty niya, puro dugo. Parang nag-mince yun. Hindi ko rin binaril na. Naiwan na yung ICOM niya. Siya pa ng kwan. Nakuha namin yung ICOM. Pero hindi mo alam na may tao. Hindi. Kasi bubong lang yung makita mo eh. Bubong lang. Kasi kwan man, mababa man yung kwan. Nasa taas man kami, ganyan oh. Medyo kwan ba? High ground. At nasa high ground kami. Doon lang kami man doon sa masukal sa daan. Sa marami masukalan, doon lang kami dumaan. Kasi yung binabantayan nila, yung mga daanan talaga. Di sa likod man ako dumaan. Tsambang ko sila. So, yun yung ano. Yun ang pinaka-the best na recover ko talaga na kuan. Wala putok. Siyempre, lahat tayo bago tayo pagpasok natin ng sundalo is kailangan schooling about leadership, lahat. Tapos, alamin din natin yung sitwasyon sa isang lugar, lalo na ngayon, kaya para anong maibigay natin na ikagaganda sa peace and order. Ganyan. Huwag tayong mag-abuso. Kasi pare-parehas lang tayo, may pamilya din tayo. Kasi kung ganun din ginawa sa pamilya mo, siyempre magagalit ka rin siguro. So, ipagpatuloy ang magandang pagserbisyo talaga. Isipin palagi na, tapos palaging manalig lang sa Diyos. Yan talaga na sana patnubayan tayo, magandang sa ating pagsiservisyo. Lang. Sa mga kabataan na gustong magsundalo, pwede mo. So, sa mga gustong magpasok ng sundalo, siyempre, ipasalang nila yung requirement para makatulong tayo, lalo ng sitwasyon natin ngayon. Hindi natin sagay nalangin tayo na sana hindi ka magkagera. Kailangan magiging kwan talaga tayo, masigasig tayo na para makatulong tayo sa bayan, para mapalakas din natin ang armed forces ba, ang kwan, para marami. So, maging kwan lang. Kailangan hindi tayo gagawa ng hindi magandang pag pumasok na tayo sa armed forces. Kailangan ikwan natin,
Kung ano yung itinuro sa atin, yun talaga ang iubi natin. Hindi tayo magpasaway. Kasi kung saway tayo, wala, masisira ang organisasyon. So, yun lang siguro. So, Ma'am. Rangers. Ranger, lead the way! Yeah!